Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion ngayong June 5. Battle of the Gods. Elijah on Mount Carmel na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa Korean 65 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 1 Kings chapter 18. Sabi po sa 1 Kings chapter 18 verse 21, Elijah went before the people and said, "How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, follow him." But the people said nothing. Sa panahon ni Elijah, maraming tao sa Israel ang nahati ang puso. Sinasabi nilang naniniwala sila sa Diyos pero sumasamba rin sila kay Baal. Gusto nilang pagsabayin ng katotohanan at kasinungalingan, pagsunod sa Diyos at ang pagsunod sa mundo. Kaya sa Mount Carmel, nagkaroon ng isang makasaysayang pagtatagpo upang ipakita kung sino ang tunay na Diyos. At dito natin makikita ang tatlong mahalagang teachings. Ang una ay, God deserves our single-minded devotion. Hinamon ni Elijah ang buong bayan ng Israel sa isang simpleng tanong. Hanggang kailan kayo magdadalawang isip? Hindi gusto ng Diyos ang pusong hati. Hindi tayo maaaring sumunod sa Kanya tuwing convenient lamang at pagkatapos ay susundin ang mga bagay na laban sa Kanyang kalooban. Ang tunay na pananampalataya ay nangangailangan ng buong puso at buong commitment. Ganito rin sa buhay natin ngayon. Minsan gusto nating sundin ng Diyos pero ayaw nating bitawan ang ilang bagay na alam nating hindi nakakalugod sa Kanya. Ngunit tinatawag tayo ng Diyos sa buong pagsunod, hindi sa kalahating commitment. Pangalawa, God is always the majority. Sa Mount Carmel, mag-isa lang si Elijah laban sa daang-daang propeta ni Baal. Kung bilang pagbabasehan, parang imposibleng manalo si Elijah. Pero ang katotohanan ay hindi nasusukat sa dami ng tao. Kapag kasama mo ang Diyos, hindi ka kailanman nag-iisa. Minsan pakiramdam natin tayo lang naninindigan para sa tama sa school, trabaho, pamilya o komunidad. Pero tandaan natin na ang Diyos ay hindi kailanman nangangailangan ng majority vote para patunayan ang Kanyang kapangyarihan. Kapag nasa panig natin ng Diyos, sapat na iyon. Ang last teaching, God glorifies His name above all gods. Nang dumating ang oras ng paghahandog, walang nangyari sa altar ni Baal. Pero nang nanalangin si Elijah, bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok ang handog. Sa sandaling iyon, malinaw na ipinakita ng Diyos na siya lamang ang tunay na Diyos. Hindi niya ibinahagi ang kanyang kaluwalhatian sa ibang Diyos o idolo. At hanggang ngayon, ang layunin ng Diyos ay ang maipakita ang kanyang pangalan at pangyarihan sa mundo. Ang devotion na ito ay paalala na may mga pagkakataon sa buhay na kailangan nating pumili kung sino talaga ang susundin natin. Hindi pwedeng hati ang puso. So ngayon, tanungin natin ang ating sarili. May mga Baal ba sa buhay ko na mas binibigyan ko ng halaga kaysa sa Diyos? Maaaring ito ay pera, pride, popularity, success o anumang bagay na pumapalit sa Diyos sa ating puso. Dahil ang Diyos ay karapat-dapat sa ating buong pagmamahal, buong pagtitiwala at buong pagsunod. Yun lamang.